Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Alam niyo, masaklap pong pagpasok ng bagong taon para sa pamilya ng batang natagpuan patay po dyan sa bayan ng Concepcion sa lalawigan po ng Tarlac. Ang masaklap, umapila sa pulisya ang mga magulang at ilang residente dahil maliraw ang taong inakusahang suspect at ikinulong ng mga pulis. Panurin po natin. Nagulantang ang taong bayan sa barangay Kaluluan sa bayan ng Concepcion, Tarlac nang tumambad sa kanila ang bangkay na isang batang babae pasado alas 2 ng umaga at 3 ng Enero taong kasalukuyan. Nakasuksok ang bangkay sa kanal, bumubula pa ang kanyang bibig at may nakitang marka sa kanyang leeg na hininalang sinakalang bata gamit ang alambre. A 2 ng Enero, dakong alas 7 ng gabi, nagpaalam sa kanyang mga magulang ang 9 na taong gulang na si Sahara para hanapin ang kanyang nawawalang bisikleta sa labas ng kanilang tahanan. Pero 7 oras na ang nakalipas, hindi na bumalik ng bahay ang bata. Kung po yung anak ko talaga sa buong barrio namin, hindi ko po talaga makita. Dahil po ang alam ko yung anak ko, natutulog po dito sa lola niya. Kung pati po ako na ligtas po yung anak ko dito sa lola niya natutulog, hindi ko po isipin na pagdating sa umaga, makikita po yung anak ko malamig na bagay na. Kinaumagahan, kinatok ng mga tanod ang bahay ng pamilya Bartolome para ipaalaman tungkol sa bangkay na kanilang natagpuan sa kanal. Kinumpirma na mag-asawang Bartolome na ang naturang bangkay ang kanyang anak na si Sahara. Kung nabigla po sa anak ko, gusto po yakapin. Dahil po naliligo po siya sa sarili ng dugo, puro sugat po yung leeg. Para kayop na sinaksak doon sa may yung bakal. Yung kamay niya nakaganon. Tapos yung ulo nakatinga lang ganyan sa may taguling. Yun. Masakit ang pagkamatay ng anak ko. Sa investigasyon ng Concepcion PNP, natagpuan ang bangkay ni Sahara sa tapat mismo ng bahay ng nagangalang Albert Rosaldo, 33 anyos. Napansin ng mga pulis ang kalmot sa mga kamay ni Albert kaya minabuti na nilang imbitahan siya sa pulisya para ipa-DNA test at tanungin kung may kinalaman ba siya sa krimen. Git daw ni Albert sa mga pulis na wala siyang kinalaman at ang pinsan niyang si Gilbert Rosalado, 43 anyos, ang umunoy pumatay kay Sahara. Nakita niya yung pinsan niya, si Gilbert, may sinasakal daw na bata. Tapos dahil sa takot niya, dahil mas matanda nga sa kanya yon, hindi na niya nga pinansin. So yung kinaumagahan nga, dahil nakita yung bangkay doon sa harap niya, isa siya yung mga doon sa mga napagtanungan ng mga pulis natin na nag-imbestiga. Dahil may tumatayong testigo laban kay Gilbert, dinakip siya agad ng mga pulis. Kinasuhan ng murder at na-inquest sa piskalya. Pinalaya naman ng otoridad si Albert. Kung hindi talaga si Gilbert, naghahanap kami ng testigo na yung nakakita na si Albert talaga ang pumatay. Bago raw namatay, yung kasama daw ni Albert. Nang makausap ng crime desk si Gilbert sa pulisya, inosente raw siya sa krimen. Siya pa nga raw ang nakakita sa bangkay ni Sahara at agad na humingi ng tulong kay Albert. Hindi ako pumatay sa bata. Wala akong kaalaman lang. Nung nakita ko na yung bata, sila pa ang ginising ko eh. Pero teka, umapila ang pamilya ng biktimang si Sahara sa naging aksyon ng pulisya. Maging ang mga kapitbahay nila hindi sang-ayon sa pag-aresto kay Gilbert. Tila malabo raw kasi na si Gilbert ang suspect sa krimen. Gilbert na yan, kapatid ng kumari ko. Tsaka katagal na namin din dito. Wala na yung pagkatao nun. Wala siyang pinasangkutan. Wala.
Kahit na may ano man sa pag-iisip, hindi naman talaga nananakit. Hindi magagawa ni Gilbert. So, kaya kawawa si Gilbert dahil bang sa amin sa aming ano lang, point dahil nakalaki namin si Gilbert dito. Hindi na magagawa yun. Yung maselan pa nga yung lalaking yan eh. Hindi naman ano yun, mabait yun. Mas kutob daw nila na si Albert ang posibleng may kinalaman sa krimen. Dahil ayon sa sinumpaang salaysay ng kanilang kapitbahay na si Regina Tumaneng, dakong alas 7 ng gabing yon, bago nawala si Sahara, huli raw niyang nakita ang bata na kausap si Albert sa kanyang bahay. Tinungo namin ang bahay ni Albert para kunin ang kanyang panig, pero tuluyan na siyang umalis sa kanilang tinitirahan. Tila pinagsukluban naman ng langit at lupa ang magsasakang si Roberto Bartolome, ama ng biktima. Dahil no read no write raw siya, mali raw ang kanyang pinirmahang formal complaint sa pulisya. Hindi raw niya napansin na si Gilbert Rosaldo pala ang kanyang nadiin na suspect sa krimen, kung kaya't napalaya tuloy si Albert. Yung pong tunay na alam kong buwas po patay sa anak ko, pinalaya nga. Kasi po, sa pagpipirma ko po, dahil hindi po bumasa at sumulat, ang nalagay po pangalan, yung pumatay sa anak ko, yung po nahalaya ngayon. Kaya po sinisigi ko sa sarili. Inaantay pa rin ng otoridad ang resulta ng DNA test ni Albert dahil sa kanyang mga kalmot sa kamay. Nais sa pamilya ni Sahara na magsagawa ng re-investigation upang mapanagot ang totoong may sala. Okay, para sa storyang ito, nasa linya ho si Mayor Andy Lacson. Siya po ang alkalde ho, Mayor ng Concepcion Tarlac. Mayor, magandang gabi ho. Si Alex Santos po sa Kilos Pronto tayo, live sa UNTV, sir. Mayor, good evening. Magandang gabi po, Sir Alex. Opo. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Opo, Mayor, kasama ko rin po si Ben Tulfo dito po sa Kilos Pronto. Okay, para sa inyo ho, Mayor, dahil po dito sa nangyari po kay Sahara, kayo rin po ba ay naniniwala na nagkamali po ang PNP dito po sa pagdaki po kay Gilbert Rosalado, imbis na dapat si Albert pala ho? Sir, ganito po kasi. Actually, we had a closed door meeting with the family and the chief of police yesterday. Kasama po yung mga barangay officials sa yung mga ibang concerned na pamilya. We discussed something regarding the investigation and I immediately ordered a re-investigation of the case regarding din po sa kinasuhan nilang tao. Of course, everybody is presumed innocent until proven guilty by any court of law, di po ba? Pero base dun sa mga statement na nakausap natin sa mga community, as well as yung mga statement na binigay po ng mga witnesses. I also said to them, it is my personal belief that the case should be looked once again or deserves a re-investigation. Pero so far para ngayon po po... mas maging malinaw. Pero so far si Gilbert po ay mananatili pa rin po sa piitan muna. Si Gilbert po ay nakasuhan na po kasi sa piskalya at nakapagbigay din po kasi ng testimonya yung ama ng biktima sa piskalya. Kaya siya po ay nakasuhan at solo po ay nasa piitan po siya. Nako. Sige ho. So ano rin po tulong ho ninyo sa pamilya Bartolomeo, Mayor? Mayroon ho ba kayong nai-extend Yes, tulong sa nila? Actually, we extended financial assistance. Okay. At, sasagutin po namin yung pagpapalibing dun sa bata ng local government ng Concepcion. Okay. Nice, sir. Okay, Mayor, thank you so much for your time at sana po itutukan po natin itong kaso po ni Sahara. Ito po isang nakakagimbal na Yes. nangyari sa Panginoon. First time po nangyari ito sa Concepcion. That's why everybody is so shocked. Okay. At hindi po namin ito titigilan. Papalitaw po natin kung sino talagang gumawa at pananagutin po natin sa batas. Well said, sir. Mayor, thank you so much po at magandang gabi muli po sa inyo. Maraming salamat po.